Malaki po ang ambag ng Overseas Filipino Workers o OFW sa pagpapatatag ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito ang pahayag ng isang ekonomista kaugnay sa patuloy na pagbagal ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Daratong balita ni Erica Rio. Yung mga OFWs, alam mo, yung mga ordinaryong Pilipino to correct. Sila talaga yung nagtataguyod sa ekonomiya, hindi yung gobyerno. Hindi. Wala tayong utang na loob sa gobyerno dapat, di ba? Ito ang pahayag ng ekonomista at investor relations specialist na si Cora Guidote, kaugnay ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Anya, ang bilyon-bilyong dolyar na remittances ng mga OFW ang nananatiling mahalagang sandigan ng ekonomiya ng bansa. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, naitala ang pagbagal ng Gross Domestic Product o GDP growth ng Pilipinas sa unang quarter ng taong 2026 na nasa 2.8% kumpara sa 3.0 noong huling quarter ng nakaraang taon. Batay naman sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa record high na 35.63 bilyong US dollars ang cash remittances ng mga OFW noong 2025, mas mataas ng 3.3% kumpara sa nakaraang taon. Samantala sa pinakahuling datos ng BSP, umabot sa 11.4 bilyong US dollars ang cash remittances sa unang 4 na buwan ng 2026, mas mataas ng 2.6% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ngunit sa kabila ng patuloy na pagtaas ng remittances ng mga OFW, giit ng ekonomista na hindi pa rin ganap na nararamdaman ng mga maraming Pilipino ang mga benepisyo nito dahil sa talamak na korupsyon at mahinang pamamahala sa bansa. Ayon kay Guidote, nakaapekto ang korupsyon sa pagpasok ng mga pamumuhunan sa bansa dahil sa nagdadalawang isip ang ilang mga investors na magnegosyo sa Pilipinas. Kaya nagkaganyan kasi sa corruption yan. Kasi yung investors, either yung iba lumabas, no? Imbis na dito sa Pilipinas, lumabas sila kasi alam nila wala silang kikitain. Or yung mga mag-i-invest sana dito, mamumuhunan, hindi na tumuloy. Kaya marami siguro nag-pledge noon kasi di ba bumabiyahe daw si BBM. Yeah. Pero nasaan? Bakit bumagsak ang foreign direct investments? Actually, last year bumagsak yan na 50%. Nung January to April, bumagsak yan ng 17%. Okay. So, ibig sabihin, kung walang namumuhunan, wala ring trabaho. May paalala naman ang political commentator na si Cathy Binag na karapatan ng taong bayan na humingi ng kasagutan at pananagutan mula sa mga namumuno sa pamahalaan. Mga kababayan, hindi tayo dapat natatakot sa mga nakaupo sa opisina ng gobyerno o sangay ng gobyerno. Dahil papaalala ko lang po, karapatan ho nating humingi ng kasagutan, karapatan nating makatanggap ng tamang liderato or pamumuno. Kaya dapat ho na hindi tayo matakot sa kanila. Ito si Erica Rio, ang inyong citizen correspondent nag-uulat, SMNI News.